antibacterial soap. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya. Wow. White rose. White rose papaya. Wow. White rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Smart to you. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Tatlong minuto makalipas po ang 5:05 ng hapon. Ngayong nalalapit na ang Energy Month, samahan niyo kami tuwing Sabado at Linggo alas 5 hanggang alas 5:30 ng hapon para sabay-sabay nating tuklasin ang mga kaalaman, solusyon at isyung pang-enerhiya mula sa kalinisan ng pinagkukunan hanggang sa kahusayan ng ating supply at marami pang iba sa tulong ng Aboitiz Power kasama ang Department of Energy. Makikipagpalitaktakan tayo tungkol sa enerhiya at pag-angat ng bawat Pilipino. Kasama ang tambalang Sherwin Alfaro at Sister L, Elaine Apit sa Energy Tower. Hatid na Aboitiz Power kasama ang Department of Energy. Isang energetic at powerful na hapon sa ating lahat. Ngayon pong simula na bukas. Bukas na pala, simula na bukas ang pagdiriwang ng National Energy Consciousness Month. Ay samahan niyo po kami para pag-aralan pa rin natin at alamin ang iba't ibang kaganapan sa larangan ng enerhiya sa bansa sa pakikipagtulungan natin sa Department of Energy. Ako po, Sherwin Bata Alfaro. Isang magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. At ako naman po, Sister L, Elaine Apit. Nako, tama ka dyan, Ninong Sherwin, kasama ang Department of Energy. Ang programang ito ay hatidin po ng Aboitiz Power. At ngayong araw, makakapanayam natin ang mga eksperto ng DOE at Aboitiz Renewables upang talakayin po yung iba't ibang energy sources. Kabilang po dyan yung coal-fired power plants, geothermal power plants. May ganito kami sa Albay, Ninong Sherwin, geothermal. Nung elementary pa ako, kung di narinig yung mga yan. Ay, talaga ba? At malalaking hydroelectric dams. Kaya naman, di na natin patatagalin pa at makakasama natin po ngayon si DOE Undersecretary Maylene C. Kapongkol upang talakayin ang iba't ibang renewable energy sa bansa, pati na rin ang ika-5 DOE Green Energy
auction. Wow, may ganun ha. Oh, may Magandang ganun. hapon po, Undersecretary Kapungkol, ma'am. Magandang hapon. Good afternoon, Yusek. Po, Kuya Sherwin and Ate Elaine at sa inyong mga taga-subaybay. Ayan. Opo. Yusek, ma'am, ano-ano po ba yung mga sources ng energy? Kasi parang huling na balikan ko to nung elementary pa ako. Yung mga, Elementary ka pa. Oh. Mga geothermal. Ay, mga ganyan. At ano po yung kahalagahan nito at ang pangunahing hakbang ng DOE para mapalawak ang paggamit ng renewable energy sa bansa? Okay, thank you Kuya Sherwin. Actually, marami tayong sources ng energy sa bansa. So sa power generation na lang, meron tayo kanina nasabi ni Ma'am Elaine na meron tayong geothermal, meron tayong hydro, ang hydro technology natin iba-iba, no? Meron tayong pump storage hydro, yung CBK, and then meron tayong tinatawag na run of river hydro, and then yung mga impounding hydro, and then of course yung mga emerging technologies natin na renewable, ito yung solar, wind, and biomass, and then syempre we are promoting yung what we call the waste to energy. Meron din tayong tinatawag na yung non-conventional or non-renewable or ang tawag natin dyan conventional. Ito yung diesel, ito yung coal, and then meron tayong liquefied natural gas. So lahat ng ito ay pinagkukunan natin ng enerhiya, no, para sa pag-produce ng electricity para sa mga consumer natin. Yusek, pagdating naman po dito sa pag-develop ng iba't ibang sources po ng enerhiya na pinagkukunan po natin, yung ano po yung parang nagiging hadlang po dun sa mas mabilis na pag-develop natin ng pagkakaroon po ng solar, wind at hydro projects po? Dahil parang dito po sa atin hindi pa po tayo ganoon ka kumbaga, full-blown po pagdating dito sa mga energy sources po na nabanggit ko. Ate Elaine, actually may target tayo na kung ano ang increase ng ating renewable energy sa bansa. So, ang pag tinanong natin ano ba yung mga challenges or ano yung mga issues, syempre maraming kasing permits and licenses na kailangan, hindi lang sa DOE, kundi sa DNR, sa local government units, sa DAR. So, lahat nung kasi malawak ang nire-require na lupa ng DOE, pero tayo ngayon mga technologies na tinatawag natin na rooftop or yung solar on stilts, no, yung nakaangat. Meron din mga agrovoltaic para yung mga tanim, no, nandoon sa ilalim ng mga solar panel. So yan yung isa, no, pero hindi pinababayaan ng DOE na mag-continue yung challenge natin. First, nagkaroon tayo ng Energy Virtual One-Stop Shop Act na binibigyan ng requirement or timeline ang kada isang agency na sagutin or mag-issue ng permit or license. Otherwise, deem approved sila. And then meron tayong tinatawag din ng mga executive orders, lalo na yung bago natin ngayon na nilaunch or ilo-launch, yung tinatawag natin na offshore wind projects. No? Ito yung nasa gitna ng mga tubig or dagat natin. So, patuloy po kaming nakikipag-coordination din sa mga attached agencies and government or yung mga private sector, no, like yung sa system operator, kasi kailangan din i-connect sila doon sa ating transmission line. Ma'am, ano naman yung green energy auction natin na tawag at yung layunin nito? Ano ang inaasahang epekto nito sa wind energy development? Kagaya niya, may mga project pala na paparating, kagaya ng mga offshore wind projects. Tama ko yung Sherwin. Actually, ang Green Energy Auction Program ay parang pinalit natin doon sa feed-in tariff. Kasi naging policy ng DOE na yung feed-in tariff mechanism ay parang we start, no, parang triggering point siya para magkaroon ng mga renewable energy. Kung tatandaan natin, meron po tayong tinatawag na Renewable Energy Act na pinasa nung katapusan nung actually December 2028, pero naging effective yan ng 2029. So, maraming mekanismo doon na
para maparami yung ating renewable energy. At ang isa doon ay yung tinatawag natin na feed-in tariff among others. So itong feed-in tariff natin by nung nakumpleto na yung yung tinatawag nating installation target, ginawa ng DOE ay inilipat siya, parang since nagkaroon na tayo ng experience tapos bumaba na at that time yung cost of development, nagkaroon tayo ngayon ng parang competitive, which is yung green energy auction program. Pero ang purpose nun or objective ay matulungan yung ating mga mandated participants na mag-comply din doon sa kanilang tinatawag na Renewable Portfolio Standards requirement or yung mandated RPS requirement nila. Yusek Mylene Kapungkol, ma'am, nababanggit po natin itong mga renewable energy and ang DOE po ay patuloy sa mga ginagawa para po kumbaga magkaroon tayo ng iba-ibang sources, matugunan ang problema natin sa supply ng kuryente. Pero paano naman po tinutugunan ng DOE? Kaakibat po nung nabanggit niyo kanina, katulad po nitong offshore wind projects. Halimbawa po yung environmental concerns po ng ilang conservation groups, gaya po ng halimbawa pagka-damage ng mga coral, disruption sa bird habitats at iba pa pong problema. Paano po natin to tinutugunan? Kami po ay patuloy at nakikipag-coordinate sa Department of Energy, Environment and Natural Resources. Kung titingnan niyo po kahit noon pa, kahit hindi pa si Secretary Popo Sotilla yung nasa DNR, talagang meron kaming coordination and we will abide by whatever policies or regulations meron sila, kasi ayaw nating masira din yung tinatawag na kalikasan natin o yung mga marine resources natin. In fact, yung offshore wind actually sa ibang bansa na nakita namin, naging bahay pa siya ng mga isda So, talagang hindi naman siya masisira, kundi parang nagiging nagiging bahay siya na doon nagbabahay o nanganganak yung mga isda, yung mga shells, lahat ng nakikita doon na nagiging host siya ng isang mga maraming species natin na pwedeng pagkuhaan ng kabuhayan din ng ating mga fisher folks. Alright, with that, alam mo, napakagandang pag-usapan nito. Siguro some other time, kailangan nating expound pa yung epekto sa kalikasan nung paggamit natin ng green renewable energy. Tama ka dyan. Kasi mas maganda na i-educate din po, Yusek Kapungkol, ma'am, yung ating pong mga kababayan, kasi medyo hindi po aware lahat pagdating po sa ganitong usapan, kasi parang medyo common lang pag sinabi nilang kuryente, inisip nila, ito lang yung supply natin. So hindi nila alam, ang dami pala nating sources na pwede pang pagkunan. So, Yusek, go ahead, ma'am. Masabi ko lang, kasi yung ating kalihim ngayon ng enerhiya, si Secretary Sharon, talagang pinupush niya na dapat merong kaalaman ang bawat isa sa Pilipinas. Kaya meron kami mga series of IECs. In fact, itong pag-open ng National Energy Consciousness Month, magtatayo or ikukuha namin yung tinatawag na Energy Museum para makita ng mga bisita na ito yung evolving renewable parang energy sector, from nag-start ka sa hydro, sa geothermal, and then nag-evolve na siya into various supply sources, and yung mga makikita nyo kung paano, kahit na maliit o small scale lang siya, makikita niyo kung paano pinoproduce yung kuryente. So, maraming initiative po tayo, and in fact, ang ating PAO or media group natin, together with our Consumer Promotion Office and then yung ating IPO, ay talagang magle-lecture at magbibigay ng mga edukasyon para sa ating mga stakeholders or public people, yung para makuha nila, maintindihan nila paano ba pinoproduce ang energy, saan napupunta yung kanilang mga enerhiya at binabayad sa kuryente.
Alright. Ako, maraming Yusek, salamat, maraming Ma'am, for salamat that, po. At mabuhay po kayo dyan sa DOA. Sa mga susunod pong muli, I'm sure sasamahan nyo kami ulit dito sa programa. Thank you po. Mabuhay po kayo. Ay, opo, maraming salamat po sa pagkakataon. Magandang hapon. Thank you po. Maraming salamat si Undersecretary Maylene Capongcol ng Department of Energy. At syempre, up next, makakasama na natin Aboitiz Renewables para pag-usapan pa rin natin ang renewable energy. Kasama pa rin natin mamaya ang Chief Operating Officer ng Aboitiz Renewables, Mr. Alex Ko. Ilan po muna paalala. Oras sa buong Pilipinas, 16 na minuto, makalipas ang 5:05 ng hapon. At magbabalik ang Energy Power hatid na Aboitiz Power. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. How you spend your morning can often tell you what kind of day you are going to have. Me, I always start my day with a fresh cup of my favorite MX3 coffee. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumaka-bloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS. Tips kung paano maibsan ang back pain. Alamin! This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Ayon sa medical news today, makatutulong na matanggal ang pananakit ng inyong likod sa pamamagitan ng pag-exercise. Ika nga naman kasi nila, galaw-galaw ang buto-buto. Ilan sa mga pwede mong subukan ay ang aerobics, yoga, swimming o kaya naman kahit yung simpleng paglalakad-lakad, makatutulong. Pangalawa, improve your posture. Kapag nakatayo, maglakad-lakad o kahit hanggang sa iyong pag-upo. Pangatlo, gumamit ng warm and cold compress sa iyong likuran. At pang-apat, bakit hindi subukan ang pagpapahid ng pain relief cream or oil? Sa tulong kasi ng cooling effect nito, maiibsan ang pananakit ng iyong likod. At syempre, kasabay ng mga nabanggit ay hindi dapat mawala ang pagkakaroon ng sapat na tulog, pagkain ng masustansya at tamang pagmamanage ng stress. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Power! Kasama ang Department of Energy. At tayo po ay nagbabalik, nakatutok pa rin po kayo sa Energy Power, hatid ng Aboitiz Power. At kanina po ay nakausap natin ang Department of Energy, si Yusek Maylene Capongcol. At tinalakay po natin yung iba't ibang sources ng enerhiya sa ating bansa at ang kahalagahan po nito. At ngayon naman, Ninong Sherwin, eto na. Puntahan natin ang Aboitiz Renewables dahil kasama natin ang mismong Chief Operating Officer na si Sir Alex Ku. Ayan, Sir Alex, magandang hapon po. Hi, good afternoon. Magandang hapon. Can you hear me well? Yes po. Malinaw na malinaw. Loud and clear po. Sir Alex, ito po, unang-una pa lang, ano po ba ang Aboitiz Renewables? Okay, most of all, good afternoon to everyone. No?
Ang Aboitiz Renewables po ay ang energy arm ng Aboitiz Power Corporation. So kami po ay nagde-develop, nagbi-build at nag-ooperate po ng maraming klaseng RE technology facilities across the Philippines po. So we have hydropower plant, meron din ho tayong solar, geothermal, meron din ho tayong energy storage, battery ho to. And we also will have wind very soon. Wow, so so total po kompleto. around 1,000 megawatt of projects that's in our pipeline. Sir Alex, meron pong dito no, yung may nakita po kasi ako doon po sa ating mga materials na binasa ko po kanina. Meron po kayong tinatawag na balance mix ng energy sources. Paano po ba ito nakaka-contribute sa inyo pong company at sa inyo pong vision and mission po ng inyo pong company? Okay, kami ho ay focus on diversifying on our technologies, no. So mapapansin niyo po na on the RE front, renewable energy front, we have a lot of other technologies, no. So nabanggit na ho natin kanina, we feel that it's important to have a diversified portfolio para naman po we are able to harness the natural resources accordingly to where the resources are, no. So our facilities are located actually from Luzon down to Mindanao. At ngayon po na meron na po tayong na alam na natin kung ano yung mga sources ng energies. May mga like portfolio ng energy portfolio po or renewable energy portfolio na binubuo po ba ang Aboitiz Renewables para po alam ng ating publiko? So currently, ang buong portfolio natin that's operating right now is roughly around 2,000 megawatt of capacity. So ang technology dito includes hydro, runoff-river in particular, impounding hydro. Meron din ho kami mga solar power plants. And then meron din tayong geothermal. Narinig ko kanina na our geothermal is actually in Macban and in Tiwi. And then coming soon, may wind din ho tayo. So, diversified po yon at sa total 2,000 megawatt capacity, at the moment, we are estimating that this can actually supply mga 3 million households if we base it on 2,400 kilowatt hour per year of demand. Nako, Sir Alex, napaka-interesting po. Narinig ko din po project nyo pala yung sa Tiwi Albay. I came from Albay po kasi. Bicolana. So, Bicolana, opo. So, nabanggit nyo po yung hydro, geothermal, and other sources po na pinagkukunan ng renewable energy. Aside from those po na nabanggit natin kanina, ano po yung mga recent na projects po ng Aboitiz Renewables po? Okay, so nag-start ho tayo mag-accelerate ang ating mga builds, no. So currently we already have 515 megawatt of additional installed capacity. These are solar facilities po predominantly. So we have in Pangasinan, Lawag, Kayanga, Bugalyon area. We have in Tarlac, Armenia, solar. We have in Tiwi, we expanded our geothermal facility po in Tiwi. And then we also have our battery energy storage system na tinayo po sa Magat facility natin. Impounding hydro po yun, no? And itong December 2024, we also energized 173 megawatt of a solar plant in Calatrava sa Negros Occidental Huto. This is our biggest solar project to date and of the biggest variable RE project in the Visayas. Yan, Sir Alex. Ang dami niyong binanggit ng mga project, magkakahiwalay ng mga lugar at tuloy-tuloy yung proyekto. So ang dami pang upgrade pa. Ang dami pang upgrade na inaasahan. Paano niyo po na ma-manage yung ganito kalaking capacity ng distribution at yung kung ano po yung magkakahiwalay, lalo na yung mga planta na magkakahiwalay sa iba't ibang lugar dahil iba-iba rin yung nature ng pangangailangan ng mga lugar na ito. On your end sa Aboitiz Renewables, Sir Alex, ano pong ginagawa po ninyo? Okay, Kuya Sherwin. So actually, tama ho kayo, no? Widespread ho yung facilities natin across the country. So we actually look into innovation para ma-handle natin ho ang operations ng facility natin across efficiently. Meron ho tayong National Operations Control Center. Ito ho ay isang control center na
nag-ooperate ng mga hydro plants tsaka solar plants natin across the Philippines. So with this facility po, we are able to optimize our generation, make sure that we are more efficient, and this works together with the manpower that we have at site. So basically centralized po ang pag-manage natin ng operations ng mga solar and hydro plants po natin. Parang may ang high-tech na ng Aboitiz sa Sherwin, pero Sir Alex, pagdating naman po, marami po kayong host communities dahil sa dami po ng inyong mga planta, and then bukod po dito mayroon pong generation ng tinatawag nyong cleanergy o yung pong clean energy. So sir, kasi di ba ang hirap nun parang pagdating sa communities, ano naman po yung mga initiative? Doon po tayo sa mas maliit, kasi ito po yung binabanggit natin kanina. Macro, Yes, na ang laki nito, halos buong Pilipinas. Ngayon po, pagdating naman po sa mga communities, yung initiative po na ginagawa ng Aboitiz Renewables, kasi may mga innovation po kayo dyan for sure. Yes, thank you, Ma'am Elaine. No? So on that front, bukod sa ER 1-94 na benepisyo ng mga komunidad where we operate, we also have a lot of CSR activities that we do with our communities. Itong mga CSR activities natin, nakatutok po to sa mga kabuhayan, kalusugan, edukasyon at kalikasan. No? Magbigay tayo ng konting example. No? So sa IP communities po natin sa Bukidnon, our project allowed them to earn 26,000 per week from our CSR program on bamboo production. Sa larangan ng education, we have 157 partner schools across the Philippines. And so far, we've already graduated 150 scholars from college sa programa na to. Sa empowerment ng women, so we also have 249 stay-at-home mothers that through our Elevate IDA program, we enable them to be able to explore income-generating opportunities while staying at home. No? And then sa health side po, medical missions po natin through our underserved areas in Northern Luzon and Southern Luzon, and also in Mindanao, we've already invested around 16 million there. And from the environment perspective, so far, since 2014, we have already planted around 2 million trees across the country, and we've collected around 7,000 kilos of garbage from our river and coastal cleanup initiatives po. So those are some of the examples na ginagawa natin sa mga communities natin. Wow. Ang ganda noon kasi 'di ba yung corporate social responsibility nandun talaga tsaka yung impact, yung sustainability ng at development doon sa community. Ang ganda po nito sa mga kababayan natin, lalo sa maliliit na lugar talaga. At on the other side po, ano po yung mga pwede pang i-expect ng ating publiko sa Aboitiz Renewables siguro in the next 4-5 years? Yes, and pati yung susunod pa generasyon na umaasa at nakarely lang yung kanilang source of energy na nanggagaling sa mga source ng energy na pinaprovide din ni Aboitiz Renewables. Makakaasa po ang ating mga kababayan na katuwang ng DOE at ng ating pamahalaan at ng ating mga komunidad na kami sa Aboitiz Renewables tuloy-tuloy ang pag-develop ng projects upang makamit natin ang National Energy Transition Goals natin. Palagi naming sinasabi na energizing progress and uplifting communities are very important to us dahil we are located in areas where we need to be good neighbors with our communities. No? So as long as continue ang generation ng clean energy in a very sustainable manner, we will always continue to help our communities in their progress. No? Tuloy-tuloy ho yan. Sarap pakinggan. Ang sarap pakinggan na may mga katulad ng Aboitiz na nandiyan. Mga pribado to hindi naman government. Saka yung commitment. Yes, yung commitment na hanggat merong paraan para makapaghatid ng enerhiya, andyan po kami, tutulong kami dyan sa harapan sa inyo, sa baba. Sa ating mga kababayang hindi naaabot direkta ng mga malalaking institusyon kagaya ng kasi napakalaki, paulit-ulit ko pong sinasabi, Mr. Ko, na sa programa pong ito,
napaparating natin, napaparamdam natin doon sa mga pinakamalalayo na komunidad at pinakamaliliit na mga miyembro ng community natin na andyan yung presensya ng gobyerno sa pamagitan ng mga inisyatibo kagaya ng Aboitiz Renewables. Thank you, Sir Alex, at mabuhay po kayo. Sana po magtuloy-tuloy, more success pa para po mas marami tayong matulungan. Thank you very much also, Kuya Sherwin and Ma'am Elaine. No? Thank you for this opportunity. Salamat po. Thank you po. Mabuhay po kayo Thank you, dyan. sir. God bless po. Naku. Thank you. Thank you po. Alam mo, Ninong Sherwin, sarap pag-usapan yung positive kasi ang dami nangyayari sa paligid. Yes. Oo. At kapag ito yung pinag-uusapan natin, na-uplift tayo kahit papaano. Diba? Nakaka-inspire na yung maraming kababayan natin na hindi nararamdaman yung presensya. Oo. Sa pamagitan ng napakasimpleng ilaw. Diba? Napakasimpleng liwanag. Ang simple, diba? Nabigyan ka lang ng kuryente, parang wow. Wow, 'di ba? Kasi galing ako probinsya, ang tagal namin na kuryentehan. Nung nagka-kuryente kami, Diyos ko, tuwan-tuwa talaga ako. Ang sarap sa pakiramdam. Diba? Kaya naman, palagi po kayong tumutok tuwing Sabado at Linggo, alas 5 ng hapon, dito po sa DZRH para po sa ating programang Energy Power, hatid sa atin ng Aboitiz Power kasama ang Department of Energy. Ako po, Sherwin Bata Alfaro. Magkarintigan tayo until next week. Ito naman po si Sister L, Elaine Apit. Stay safe. Sa panahon ng mabilis na pagbabago, ang tunay na lakas ay nasa kaalaman at sa enerhiyang maaasahan. Ngayong nalalapit na ang Energy Month, sana ay marami kang natutunan sa ating talakayan sa tulong ng Aboitiz Power kasama ang Department of Energy. Kasama nyo ang Aboitiz Power at Department of Energy sa layuning makapaghatid ng maaasahan, abot kaya at matatag na enerhiya na may layuning iangat ang bawat Pilipino. Ito ang Energy Power, hatid ng Aboitiz Power kasama ang Department of Energy. Champion na milyonaryo pa! Pagkakataon mo na namang manalo ng 1 billion pesos sa Champion na Milyonaryo Pa. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong pangalan, edad, address, contact number